JV Ejercito po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Good morning, Senator. Magandang umaga po. Yes, good morning. Magandang umaga. Ayan, good morning po. Ako muna isa. Morning. Go ahead, Apo. partner. Senator, ano pong inyong expectation? Kako nga po, kayo ay isa sa mga nagakda nitong batas para po maipa-suspend o makaltasan ang excise tax sa petrolyo. Bukas po, after ng publication, in effect na bukas. So ano po ang inyong inaasahan na magiging aksyonan ng Malacanang? Well, kasi sa tingin namin, Limpa, sa kasalukuyan, hindi sumasapat ang mga first aid na ating pamalaan to stop the bleeding, no? Dahil sa krisis, sa ating mga bulsa, dulot nito, no? Nitong oil crisis. Ang proposal natin, ibigay natin ang maximum na tulong. Yan nga po, isuspend ang excise tax sa petrolyo base sa mga kondisyon sa batas. Hopefully, baka bumaba ito na 6 pesos to 10 pesos per liter na maibawas pa lang sa presyo kapag nasuspend ito, ay makikita natin na ito'y makapagbibigay ng immediate relief sa ating mga kababayan. And hopefully, ito na lang, mag-apila rin tayo, no? Sa ating sa mga oil companies na kung ano yung pwedeng i-maximum, no? Na ibigay o kaya isakripisyo muna, no? Lalo sa panahon ng krisis ngayon, ay sana po i-gawin po nila. Pero itong hiniling kasi ito na Malacanang bago kami kaya sinabing, sabi nyo nga, nagmadali, bago mag-adjourn ang Kongreso at ang Senado ay ibinigay ito dahil hiningi po na Malacanang for to give the powers or authority to the President to suspend itong excise taxes. Pag umabot na ng $80 per barrel ng higit kumulang ito'y tumagal ng 1 buwan. So, pwedeng isuspendihin ng Pangulo ang excise taxes sa langis. Maximum 3 months. No? Ayan po ang sa Senate version una na in-adopt naman ay 3 months ang ating binibigay na otoridad sa ating Pangulo. Opo, pero hopefully makatulong ito sa pagbigay relief. At ang sa akin, personally, sana ay yung industries tsaka yung transport sector ang magbenepisyo nito para tuloy-tuloy po yung takbo ng ekonomiya, hindi naman tayo maparalisa. Opo, pero Senator Ejercito, kasi last week po nakausap namin si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at kanyang nabanggit na baka Hunyo pa maramdaman itong epekto ng batas na ito. Ganon din ho ba yung nakikita niyo, sir? Hindi natin masasabi dahil basta immediately, hopefully, baka maramdaman ka agad ito. Basta ito hinilig ng Malacanang upon recommendation of the itong ating economic managers, no? In particular itong of course yung ating yung economic managers natin, mas eksperto sila, mas alam nila siguro yung numbers kung kailan ito maging epektibo. Pero sa akin, immediately, although malaki yung mawawala, no? Na potential billion din yung mawawala sa excise taxes. Pero kung ito naman ay magbe-benepisyo, gaya na nabanggit ko, yung industriya, no? Yung mga transport sector, para hindi ko pa maparanisa ang ating ekonomiya, ay sa tingin ko ay, kumbaga, magiging, magiging, yung ating masasakripisyo ay kahit pa parang magiging epektibo kasi po industry at transport sector ang magbe-benepisyo. Tsaka Senator Ejercito, mukhang sa inyo po mga binabanggit kasi mas gusto nyo na itodo na sa suspension, hindi lamang bawasan yung excise tax. Opo, kasi nga po we will be sacrificing definitely sa revenues, no, na magagamit sa mga programa rin yan. May masasakripisyo mga programa, pero ang sa akin, what is more important with this crisis is to get the industries and the transport sector operational, kasi nga po hindi tayo pwedeng malumpo kapag itong sektor ay malumpo, lalong may hirapan at lalong maraming mawawala ng hanap buhay. So kung magsasakripisyo ba tayo sa potential revenue of the excise taxes, dapat ang magbenepisyo talaga yung transport industries. Dapat po ba suspension pa rin Senator JV kahit na halimbawa ay pababa na yung presyo ng petrolyo kasi po ine-expect po ng Tuesday May rollback. bababao ng at least 10 pesos sabi ni Secretary Garin. Pero depende pa rin sa oil companies, magkakaalaman possibly today. Well, that can be lifted anytime naman siguro, no? Pag Opo. bumaba naman yung presyo ng petroleum products, no? Ang ano nga dito, $80 eh.
pag 30 days na, doon po sanang pwedeng suspindihin. So, hopefully, maibalik natin sa dating presyo kung mahirap na. Pero talaga sana, pagdasal tayo na maibalik po ito. Pero sa akin ay isama na natin apila. Ako po, positive dahil lalo na po alam natin, may mga duda minsan sa mga oil companies na sila po ang kumikita. Pero siguro yung malaking bagay kung yung unbundling na sinasabi, no, para maipakita yung breakdown, no, ng costs, no, magkano ba talaga napupunta sa import cost, sa taxes, sa refining. So at least malaman ng taong bayan na ito yung talagang cost ng mga oil companies at mawala yung duda na sila lamang ang kumikita. Bakit may tanong kasi dito? Bakit pag ang bilis na pagtataas ng presyo, pero ang bagal na pagbaba. Diba? So, hopefully, kahit na wala na po yung crisis, nangyayari yung pagtaas, mabilis, pero yung pagbaba, napakabagal. Kailangan na talaga siguro natin i-repeal o kaya amendahan ang oil deregulation law. Pero magiging mekanismo ang unbundling, ika nga, laban sa posible o hinalang overpricing. Kasi nga, malalaman natin kung paano talaga yung breakdown, hindi makatao na habang madami ang naghihirap at nawawala ng kabuhayan, ay patuloy naman ang paglobo ng kita ng oil companies. Kung ito yung duda So by unbundling it, malalaman natin yung cost no, refinery, ng taxes, at ng importation at iba pa, para mawala po yung duda. Ayun, opo. So, Senator, basta dun sa excise tax, dahil sa urgency ng sitwasyon at minadali naman kayong gawin yung batas, dapat urgent din na magdesisyon ang Pangulo o ang Malacanang kung suspension o reduction ng gagawin dun sa excise tax, no? Opo. Yes, actually, syempre mas kabisado yan aminin naman natin, hindi naman tayo economic expert, no? Siguro mas alam economic managers kung ano ang dapat. Kaya yung recommendation nila, aming pag-aaralan o nag-aaralan ng Pangulo, in this case, no, dahil ipasa na po natin to, kung isuspend or whether to reduce lamang, no? At kung kailan pwedeng gawin. No? But we have to act with urgency. Lagi yan po ang aming sinasabi. No? I agree with Senator Lauren na all the agencies have to act with urgency. Kaya nga po, minsan na pa ako, nabatikos no, ng mga taga-suporta na bakit po raw sinasabing too late no, yung pagdeklara. Baka mamaya po, ang appeal ako sa mga heads of agencies, mga secretary, sa mga opisyal, sabihin ang totoo, yung what is really happening, yung in the situation right now. Sabihin ito ay yung accurate na report ibigay sa ating Pangulo nang sa ganun makagawa ng desisyon ayon sa impormasyon at tamang desisyon. Kasi po pag gusto nyo, alam nyo, nanggaling na po kami sa Malacanang, no? Nakita ko na po yan, na kadalasan, ang mga opisyales, sasabihin na sa Pangulo, yung magandang marinig sa kanyang pandinig. No? Natatakot sila maging bearer of bad news, pero hindi kayo nakakatulong sa bayan at sa Pangulo. Kailangan sabihin ng totoo, nang ganun, ang Pangulo makagawa ng tamang desisyon ayon sa tamang impormasyon. So yun ang aking apila. Huwag natin i-sugarcoat yung mga report. Sabihin natin yung totoo. Sabihin natin sa Pangulo, sa taong bayan, para malaman natin kung ano ang ating pong kailangan hakbang na gawin. Opo, sir. And then, dalawa po yung binanggit ninyo kanina tungkol na sa oil deregulation at saka yung possible abuses ng oil companies. Unahin natin sa oil companies. Kasi, di ba observation na marami, puna na marami na, bakit nung kakagera lang, nagtaas na kaagad ng petrolyo, ng 20 pesos nga di ba? Tapos sunod-sunod na mga around 20 pesos yung in-increase. Pero old inventory yung ibinebenta. So, Senator, meron na daw sulat po si Energy Secretary Garin doon sa oil companies, hinihingan ng paliwanag bakit ganito yung presyo. Kayo ho ba sa Senado, interesado din kayo na ito'y imbestigahan? Bukas mayroong hearing ulit ang Protect Committee. Ine-expect nyo ba? May report na dapat dyan ang DOE? Well, yun nga po ang nabanggit ko kanina kasi nga tama yung nabanggit nyo kanina. No? Sabi ko rin kanina na kapag ang tanong ng lahat, bakit ang bilis ng pagtaas ng presyo pero ang bagal na pagbaba? Kahit nung wala pa ang krisis, magtataas halimbawa ang oil companies ng 2 piso, magbababa sila ng
sentimo lamang, no? Napakababa. Kaya marami ang nagkakaduda. Kaya nga, ang nabanggit ko rin kanina na ang pwedeng maging mekanismo ang unbundling laban sa posible o hinalang overpricing. Opo. No, na malalaman natin ang cost talaga ng oil companies sa imports, importation cost, sa taxes, yung pong refinery cost, cost of refining, at iba pa. So, magandang malaman natin yan. Yan ang interesado ko na kung pwedeng malaman ng publiko ito para maintindihan ho natin at mawala yung hinala na may sabwatan Opo. no, ang mga oil companies sa nangyayari. No? So, kailangan po, halimbawa, ang Philippine Competition Commission ay dapat sa panahon ng crisis maging ano po sila, Proactive. active, no? Na posibleng anti-competitive behavior na, lalo na po sa isang deregulated industry tulad ng ating po oil industry. So dapat imbestigahan kung merong kartel. Opo, yan po, dapat ang PCC ay maging aktibo at saka sabi ko nga, malaking bagay kung may unbundling kasi sa ganitong paraan, malalaman na ating mga kababayan kung magkano talaga ang cost ng pagdala ng petroleum products dito, no? Nabanggit ko na kanina yung taxes, yung import duties, yung cost of Freight. refining, yung importation cost dahil mahal na po ngayon dahil nagtaas din yung transport cost. So at least malaking bagay na malalaman po natin. Opo. Pero Senator Ating mga Behera, kababayan. Opo. Tsaka isa pa, ako naniniwala, hindi naman sa pag-aano, pero tulad nila ng Petron, no, na sila po ang nakikita natin parang medyo bababa ngayon. And si Mr. Ramonang, hindi naman sa pag-aano, pero parang ito ang nakikinig sa pulso ng taong bayan, ano, na sabi niya, kung gusto niyo bilhin ulit ang Petron, willing naman siya, pero sa tingin ko, itayin na lang ho natin, baka mamaya mas mababa pa na ibigay ng Petron o para magsumunod yung mga oil companies na rollback by next week. No? Kaya hindi natin malaman. Baka magkaroon tayo ng sorpresa. So, baka higit pa sa 10 pesos dahil alam ko, nakikinig po no? ang si Mr. Ang. No? Hopefully, sundan ito ng ibang oil companies. Opo, pero Senator Ejercito, sa palagay niyo ho ba masyadong malambot o binaybi ng Department of Energy, ng iba pang mga ahensya, itong mga oil companies? Kaya may ganito tayong sitwasyon na yun nga, napupuna ng ating mga kababayan, nakikita nila na, teka, parang may sabwata, may collusion sa pagitan nila. Well, kasi anong nangyari po dito, alam niyo, itong crisis na ito, isang wake-up call na rin po sa atin, no? Na malinaw, no? Na silver lining ito para makita natin ang makakulangan sa mga pulisiya at batas, no? O kaya mga batas na naipasa noon tulad ng Oil Deregulation Law, tulad ng EPIRA, na ngayong crisis nararamdaman natin, nakikita natin na hindi ito advantageous sa ating mga kababayan. So, panahon na upang reviewin ito, pag-aralan, amyendahan o i-repeal kung kinakailangan. Kasi po, nung una, sinasabi nila na paubaya sa private sector ang oil industry. Paubaya na rin sa private sector ang energy sector para magkaroon ng competition para makababa ang presyo. Ang nangyari po, nagkaroon ng competition sa oil industry. Hindi naman bumababa masyadong presyo ngayon. Nagkaroon po ng competition. Nag-privatize ang mga napocor power plants para sa power sector. Nagkaroon ng competition. Hindi naman bumababa ang presyo ng kuryente. So, panahon na para ma-review at kung kinakailangan ma-repeal po ang mga ito. Opo. Meron pong suggestion, Senator JV, na dun sa, magkakaiba yung suggestion, kay Senate President Tito Soto, i-repeal yung all the regulation law, balik sa gobyerno yung control sa presyo. Meron isa pong suggestion na gawing hybrid na kagaya ng ginagawa sa ibang bansa, yung kay dating Energy Secretary Petilla na... Jericho Petilla. Oo, Jericho Petilla na ito, meron pa ring deregulated yung oil industry, so nandyan yung private oil companies, pero ang gobyerno magbebenta rin para alam ng gobyerno kung magkano talaga yung nararapat na presyo, kakompetisyon na siya nung mga private companies. Pwede po kaya yun? Ano pong tingin nyo doon, Senator? Well, yan po pwede, no? Depende sa recommendation ng ating mga economic managers dahil nga po, nawala yung OPSF sa atin Nung naalala ko, bata pa ako, no? Napag-alala natin, Oil Price Opo. Stabilization Fund.
sa oil, dahil nung wala pang oil deregulation, na yung pong may subsidy po ang gobyerno sa panahon ng krisis para kung hindi masyadong tumaas ang presyo ng petrolyo, hindi po masyadong maging pabigat sa ating mga kababayan. Kaya lang, nung nagka-oil deregulation, na wala po ito eh. Kung titignan na po sa Thailand, meron po silang ganito na they collect excise taxes and taxes on petrolyo. Pero sa panahon ng krisis, nagagamit naman po nila yung reserve fund para po pang subsidy. No, para hindi masyado. Kaya kung titingnan yung presyo sa kanila, 57 pesos ang diesel na tayo, nasa 100 plus na. So, yan ang dapat mga pag-aralan. And yung suggestion po ni dating Secretary, now Governor Jericho Pitilla, na hybrid, siguro maganda rin pag-aralan po yan na kung ito'y makakatulong, makakabenepisyo para maanong ating, kumbaga, yung shocks, no? May kumbaga, ma-mitigate, no? Yung dahil dito ay pwede hong i-consider po, no? Yung kanya pong petition na hybrid. Opo. And then, sir, follow up ko yung tanong ni Isa kanina. Maganda yun yung tanong niya kung ano ba, malamya ba yung gobyerno natin sa oil companies. Of course, importante yung mga kumpanya ng petrolyo dahil kung titigil sila sa operasyon, lahat tayo, tulala tayong lahat, nganga tayong lahat. So, importante silang partner sa ekonomiya. Kaya lang, di ba yung tawag dito, merong mga hinala na baka nagsabuatan, bakit pare-pareho kayong nagtaas? At sabay-sabay. Halos sabay-sabay at same level yung tinataas. Unless pare-pareho yung binibilhan ninyo, di ba? Pero sir, kailangan ba may kamay na bakal gamitin na ng gobyerno yung pwede nitong gawin para masawata kung merong pag-abuso o merong kartel? Alam ko, hindi po abogado, pero sa akin pagkakalam na yung po ating oil deregulation law, bagamat ang naging papel na lamang ng pamahalaan ay monitoring na lang, no? Hinayaan na po lahat ng industries talaga sa yung operation sa mga private sector, no? Sa private companies, pero meron pa rin pong isang section doon, no? Yung Section 14E of RA 8479, ito po oil deregulation, that the Philippine Department of Energy is authorized to temporarily take over the direct the operations of oil companies during a declared national emergency. So, during the declared national emergency, pwede ho mag-take over ang operations ng mga oil companies ng DOE, no? So this constitutional measure allows the state to intervention in public utilities when public interest requires it. Nagdeklara na ho yata ng national emergency ang Pangulo. Pero sa National Energy Emergency. Ayun na po. Yan na dapat din natin pag-aralan kung ano yung pagkakaiba, kung kinakailangan pa mag-declare ng national emergency para ito'y ma-invoke natin ang provision na ito para magkaroon ng price cap, ika nga, no? Doon, o price ceiling sa pagtaas ng presyo ng petroleum. So, ito yung dapat pag-aralan ng legal team ng ating pong pamahalaan, whether to declare a national emergency para po ma-invoke natin itong provision na ito na pwedeng mag-take over ang DOE sa operations ng oil companies para naman kung kinakailangan para hindi masyadong maging pabigat sa ating mga kababayan. Opo, Senator Ejercito, pagdating naman sa mga tulong, kaya tayo nababansagan na ayuda nation, di ba, itong Pilipinas, dahil nga po sa pagkakaloob ng ating gobyerno ng ayuda sa iba't ibang mga sektor na apektado nga po nitong krisis sa langis. Ngayon po kasi may mga isinusulong like sa Kamara, yung bayanihan bill, merong ang Kalinga bill, meron ding ahon bill. Sa Senado mukhang may mga ganyan din po mga panukala. Ano po yung nararapat sa palagay ho ninyo na maisa batas at mas kumbaga makataong maibibigay sa ating mga kababayan na apektado nga po nitong problema sa langis? Sa akin po yung immediate relief, no? Kaya siguro sa ating mga transport sector kasi sila po yung talaga apektado, mga mangingisda, no? Agriculture, transport sector. Nabanggit ko na ako, no? Magmula jeepney, bus drivers, hanggang yung mga courier natin, mga motorcycle taxi at iba pa. Yung immediate relief para sa kanila po ay sa akin po, sang-ayon dahil nga sabi ko, para sa akin po ay ang industries at transport sector has to be continuously operating para hindi humalumpo ang ating ekonomiya. Pero more than that, I think kasi malaki na po yung masasakripisyo natin sa excise taxes, no? Kaya yung social programs natin, other programs,
maapektuhan din yung funding. Sa tingin ko, ito yung enough na kung ano man yung masasakripisyo, as I mentioned several times, dapat po magbenepisyo ang ating industriya at yung transport para tuloy-tuloy po ang ekonomiya. Kasi although syempre gusto ko ano ba pwede nating maitutulong, dapat ma-compute na maayos nang hindi naman tayo masyadong malumpo, no? Na baka hindi naman kayanin ng gobyerno. Pero yung maximum na pwede nating extend sa ating mga kababayan, gawin po natin para para at least kahit paano hindi maging masyadong mabigat o masakit, no? Itong masakit na nga as it is, no? Itong sigalot, no? Itong krisis sa dulot na sigalot. Ayun, opo. And then, Senator JV, alam ko may lakad kayo ngayon. Idagdag lang ho namin sana sa itatanong. Yung sa flood control scam, of course, Dapat kahit na April mayroon 14, tayong crisis, kahit may crisis, syempre, na doon pa rin yung dapat na pagpapanagot sa mga dapat managot sa mga nagsamantala sa gobyerno. Ito po, may mga puna, at the same po ba ang inyong puna na parang, teka muna, bakit parang lumaylay tayo sa investigasyon? O meron ho bang ang Senado, yung Senate Blue Ribbon Committee, supposedly may hearing po sa Tuesday, April kaya 14, lang, o sa April 14, kaya lang hindi po itinuloy dahil sabi po ni Senator Ping Lacson ay wala pa kasing affidavit. Si dating Governor Chavit Singson. Oo, si dating Governor Chavit Singson. Tapos hinihintay po na makakuha ng pirma ng majority ng Blue Ribbon members yung pong ginawa niyang partial report. Partial report. Oo. Wala namang ganyang usapan, no? Apo. Sa majority bloc. Halimbawa, kumbaga, ipaubaya na to, halimbawa, sa DOJ at Ombudsman. Bagamat, siyempre, ang hangarin na lahat, ang goal nating lahat, ng investigasyon ay mapanagot ang lahat ng sangkot at talaga may kinalaman sa korupsyong ito, no? The biggest in the history, no? Nitong Floodgate scandal. Ang investigasyon ng Senado ay laging may kaakibat na in aid of legislation, di ba? Kailangan din natin makita kung anong batas ang kailangan amyendahan at ipasa para hindi na maulit ang ganitong klaseng korupsyon. Kaya kahit na nag-iimbestiga patuloy ang DOJ Ombudsman, pwede pa rin naman magpatuloy ang investigasyon sa Senado. Pero sa akin lang, sabi ko nga, bottom line, gusto natin mapanagot, no, yung mga tunay na salarin. Kaya nga ako consistent dito, no? Sabi ko nga, baka nalilis tayo sa mga tunay na mastermind nito dahil ako, ang paniniwala ko, nagsimula ito sa mga contractors at sila po yung talagang gumawa ng modus na ito. Sana po, maisama na po sila sa susunod na report dahil sa tingin ko, ako'y nakukulangan. Dapat maisama ang contractors dahil sila po talaga ang gumagawa. Wala namang ganyang modus sa Senado po. No? So yung contractors, so tama ba dinig ko sa inyo, contractors meaning mga kongresistang kontratista? Opo, yan ang sinabi po nung una no? Na merong 67. Kaya tinitingnan natin, sa tingin natin, sila po ang talagang gumawa ng modus na ito. Sana po, may masama rin po, no? Dahil talagang yung usapin na pagbebenta, paglalako, na mga proyekto, hindi mo maririnig sa Senado yun Maririnig natin, no? Basis informasyon. Gaya ng sabi ni Congressman Toby Tiangco na kinikwento niya talagang naglalako at binibenta ang mga proyekto, no? Sa kabila. Sana po, talagang ito na mapanagot din sa kanila. Sila po ang mga tunay na salarin. In aid of legislation, dapat malaman natin yung mga tunay na salarin para magawa natin ng tamang panukala para hindi na ito maiwasan. Hindi na ito maulit. So kasi po doon sa partial report ni Senator Lacson, recommended po doon na further pang imbestigahan si dating Speaker Martin Romualdez, tapos si dating Congressman Zaldico na meron naman ng kaso Meron ng talaga kaso sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan at ngayon tinuturing na ang fugitive. Pero sa inyo po ay dapat i-pursue pa rin yung pong tawag dito, pananagutan ng iba pang mga contractors na hindi kasama sa report. Kaya nga sabi ko, medyo nakukulangan po ako dahil nga, wala ko yun talaga. Tingin ko, personally, dahil yan po ang kinikwento sa akin ng aking kaibigan na kabats ko naging mayor at kabats ko naging congressman, naniniwala ako sa kanyang sinasabi na talagang talamak at talagang yung pagbebenta at paglalako ng
proyekto ng projects noong pa at may para talaga ito. So ito yung dapat makasama dahil sila naman talaga ang nagsimula ng ganitong modus di ba? So dapat po mapanagot po sila. Pinaalala ko lang din po, no, sinabi po ni Ombudsman Boying Remulla kamakailan na inihahanda na nila yung kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez and dating Senate President Chis Escudero patungkol po sa usapin ng budget process at posibleng in a way sa conspiracy sa buwatan. May Nadi patungkol umano. din sa flood control projects. Meron po ba kayong masasabi rito, sir? Well, sa akin lang po, we will believe or we will take itong mga investigasyon na to where the evidence, no, will lead them, no? Yun po ang ating po paniniwala. Dapat evidence-based kung talagang may sapat na evidence at mga dokumento na magpapatunay po rito, ay syempre paniniwala po natin. Pero we have to give due process. Apo. No, yun lang po. Kaya siguro minsan maraming tawag dito, nag-aantay, sabi, napakatagal, pero yun, ganyan talaga minsan, no? Kailangan mabigyan din ng due process para naman yung mga walang kinalaman ay mabigyan din ng hustisya. So, kung saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, no? Doon po dapat ang patutuguhan, pero dapat mabigyan din ng due process ang lahat po ng akusado. Para patas sa lahat. Yes. Yan. Para patas lang po. Ayan, with that, sir, maraming salamat po, Senator J.V. Ejercito. Thank you po. Thank you so much po. Ingat Salamat. palagi. Salamat po mga kapuso. Si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Ang susunod, partner.